Bagyang humina ang bagyong si Uwan matapos na ito'y mag-landfall sa Luzon kabilang nasa Sierra Madre Range. Ayon sa Pag-asa, ang sentro ng bagyong si Uwan ay huling namataan sa bahagi ng Bagulin, La Union, taglay ang lakas na hangin na 165 kilometers per hour. Malakas ang bagyo noong ito ay nasa karagatan. Subalit pag-landfall nito ay bahagyang humina ayon naman sa Pag-asa. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas. Isang nasawi sa Bicol Region dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sinabi ng Office of the Civil Defense na ang nasawi ay taga Vigan, Catanduanes at nasawi dahil umano sa pagkalunod dulot naman ng malawakang pagbaha. Sa kabuuan, merong 344,000 pamilya o 1.1 million katao ang apektado at kailangang ilikas mula sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, 6 na lugar pa rin ang nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Matapos bisitahin ang ilang mga lugar na tinamaan ng bagyo, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang isang taong State of National Calamity. Batay ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Inatasan ng Pangulo ang lahat ng mga government agencies na ipagpatuloy ang agarang pagresponde sa mga natamaan ng bagyo. Una nang inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon na magdeklara ng State of National Calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa gobyerno sa 9 na mga rehiyon ngayong araw at suspended din ang klase sa mga paaralan sa 12 mga rehiyon dahil sa Super Typhoon Uwan. Hindi kasama sa deklarasyon ang Mindanao na ayon sa Malacanang ay nasa mga local government unit na ang pagpapasya. Samantala, hindi magbabago ang presyo ng nasa 100 na mga Noche Buena items ngayong Pasko. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ito ay base sa inilabas nilang listahan na nasa 200 ng mga produkto na kadalasang binibili tuwing Pasko o buwan ng Desyembre. Paliwanag ng DTI na ang ilang mga produkto ay nagtaas ng presyo dahil tumaas din ang presyo ng mga sangkap nito. Ang listahan ng Noche Buena ay ipapaskil ng DTI sa mga pangunahing pamilihan sa bansa. Senator Bato de la Rosa hindi agad ibibigay sa International Criminal Court. Sinabi ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos na lumabas ang report na may warrant of arrest laban sa senador. Samantala, pinabulaanan ng Supreme Court ang kumakalat na social media post hinggil sa komentaryo daw ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa usapin ng warrant laban kay Senador de la Cruz o de la Rosa. Ayon naman kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi nagpalabas ng anumang payag si Gesmundo at ang kumakalat na social media posts ay fake at hindi totoo.